Magandang gabi po sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman ay tutukan natin ang Day 2 ng ongoing First FIDE World Rapid Team Championship na ginaganap ngayon sa Germany. Face-to-face tournament, ang time control ay 15 minutes plus 10 seconds increment. After Day 1 or after round number 4, ito po ang standing nila sa teams. Pinangungunahan ng team nila Wesley WR Chess na mayroong match points na 8 points at 75.5 naman sa kanilang TB1 or sa tiebreak 1 nila. Mataas, no? Team MGDI at Freedom, ayan sila, ang Team Freedom, sila Anandian, tied for second and third sa match points. At yan po ang pagkakasunod-sunod ng mga teams. Out of 30 plus teams, kinat lang yan sa pang 14 para mag-catch up po sa screen. Okay? Leading sila Wesley. Ngayon naman, Day 2, nasimulan ng round number 5, tinapatan ang WR Chess team ng Freedom. Ang board 1 ng Freedom team ay si Vishy Anand, ang legendary player ng India, former world champion. Mabigat ang laban. Sa end part ng video, papakita ko po sa inyo ang kanilang team results. Tingnan na kagad natin. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4, nag-E5 si Anand, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Bishop C5, Yoko Piano pumasok. Nag-castle, Knight F6, D3, palagian na nating nakikita ito, pero itong A4, linyado pa rin, ano? Pero nauuso ito. Nag-castle at nag-C3 para mag-B4 o kaya D4. Tinapatan ni Anand para hindi maka-B4 at nag-Bishop E3. Hinamon, tinanggap naman ang exchange. Nag-Queen E7, Knight BD2, Bishop E6 at nag-Queen B3. Bookline pa mga kamatsas. Pero dito na putol. Pag Bishop takes C4, nawala sa Masters Opening Database ng chess.com. Dahil sa mga nagdaang laban, Rook A B8 ang simpleng ginagawa para depensahan lang ang paparating na Queen takes B7. Okay? Nag-Bishop takes, Knight takes C4, B6, nag-H3 para wala mamayang lundag dyan. At nag-Knight D7, lilipat sa C5, nag-D4. Dahil ayaw ni Wesley na makarating ang Knight sa C5, yan ang ginawa. Pero, bad move kay Stockfish. Dapat daw ang tira ay Rook A E1. Ayan. Para mamaya na magdi-D4. Ngayon, kung mag-Knight C5 dito, magku-Queen C2 lang. May timing mamaya ng D4, matetempohan lang ang Knight sa C5. Oo nga, no? Mas pang long term yung Rook A E1, preparasyon sa E-file. Pero balik tayo. Ang ginawa, nag-D4 kagad, inaccept ni Anand, good move. Bakit naging good move? Meron kasing pitas na pawn eh. Pero sinadya talaga ni Wesley dahil natanaw niya meron siyang Queen B5 na dito malakas ang pressure na pabalik tuloy ng todo ang Knight. Bad move ang minarka ni Stockfish. Dapat daw ang tira ay Knight F6. Para pag nag-Rook A E1, hindi pa rin naman lalayo ang Queen sa pagkakadepensa, may Queen D5. Sakto pa rin, slightly better for Black dahil lamang ng isang pawn. Isang pawn pa rin yan sa endgame pag na-exchange ang Queen. Balik tayo, ang ginawa, bumalik sa B8 eh. Para may depensa yung Knight. Rook A E1, good move, Queen C6, at nag-Rook E7, another good move. Yan naman ang pambawi ni Wesley sa isang pawn niya, kailangan niya makompensate sa position. At kinapture-capture, nag-A4. Baka gusto dito ni Anand, mamaya may timing siya ng A3, o kaya yung A5 square, magamit niya mamaya sa torre pag alis ng Knight. Pero dapat daw tira Rook A7. Tiyaga muna na depensahan ang C7 pag alis ng Knight at is depensado. Pero ang ginawa, nag-A4, Knight G5. Very strong. Kakapturin na ang pawn sa F7. Nag-D5 muna. Knight E3. Yun lang. Minarkahan ng bad move si Wesley. Siguro sa isip ni Wesley, dalawa kasi nakatret eh. Yung pawn sa D5 at yung pawn sa F7. Diba? Pero ang good move, Knight E5. Yan pala ang pamuwersa. Para kakapturin, then D takes E5. Hindi makagalawang Knight sa B8. Ang torre, hindi rin maganda kasi hindi ma-develop, pero ito na ang paparating. Rook takes, daming paparating. Okay? Pero, Knight E3, pag Knight F6, na-solve ni Anand ang kanyang pawn sa D5, nabarhan pa ang paparating na threat Knight takes F7.
Nag-rook take C7. Bumigay ang pawn pero nag-rook A5. Ayun. Gustong pabagsakin ni Anand yung pawn para ma-pressure ang B2. Dapat daw ang tira H6. Pag umatras ang knight, saka pa lang tumira ng rook A5. Yan pa lang ang ititira. Okay? Nag-rook A5 kaagad eh. Knight F5, nag-H6, Knight E7 check, King H8. Ayun, dito lumabas ang excellent move na pinakawalan ni Wesley. Pakiguess nyo po mga kamatsas. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Knight E6. Excellent move. Nag-rook E8. Good defense naman ang ginawa ni Anand. Force yan. Bakit? Kasi pag kinapture po ang sacrifice knight, may knight G6 check. Pag nag-king G8, kakapture ng tore at may rook C8, makukuha ang knight lalabas. Quality down dito ang black. Lugi ang black, losing na ang black dyan. Balik tayo. Nag-rook E8, yun nga lang. Napasuper tal si Wesley. Knight takes G7. Alanganing sacrifice daw. Sabi ng computer engine, dapat daw po atras lang Knight F4, no? Ang hirap nga lang tanggapin to sa human side. Kasi atras lang tapos atras ulit. Para i-threat yung pawn F7 and may Knight D6 na paparating, lamang ang puti sa evaluation bar. Yan ang gusto ng computer engine. Pero, balik tayo. Sa human kasi pag nakasugod ka na, parang tendency, susugod ka pa ng susugod eh. Kinapture ni Wesley. Yun nga lang, may excellent counterplay dito si Anand. Rook takes knight. Excellent move. Kasi kung ito lang ang kakapturein, ito po binigay na continuation. Knight F5 check. King G6 actually, drawish nga lang ang continuation eh. Oh. Magpapabalik-balik lang eh. Ibig sabihin, yung laman ng Knight takes G7, pag kinapture, paano itutuloy yun? Magda Knight BD7 na kasi. Obligadong i-check-check tabla lang pala laman nun. Pero kinapture ni Anand. Takes. Lumalabas 2 minor pieces sa isang tore. Rook A1, kinapture, rook takes A4, rook takes B2, at hanggang dito na lang po nagtabla sila. Bakit nagtabla? Ito kasi gagawin ng puti dyan. Magro-rook A7 para tagpasin ang pawn sa F7. Ang gagawin niyan, magda-knight BD7. Talagang ipanghaharang na yan. Siyempre, kakapturin yan. Takes, then magro-rook C2 yan. Rook takes D5, capture, equal lang talaga. Tabla talaga yan. Okay, yan po mga kamatsas ang bakbakan sa board 1 at ito ang kanilang team results. After round number 5, ayun, panalo pa rin sila against Team Freedom. 1 lang ang Freedom, oh. Ubos ang ilalim nila. Wesley, Anand, tabla, Nepo, tabla kay Dubov, Duda, ubos si Bidit, Pragnananda, ubos si Nair, Huyifan, ubos si Shuvalova, at Rosentain, ubos si Shapiro. Malakas yung non-master nila Wesley, oh. Makisig, ano? Scorer? Ano bang bansa ito? Taga Germany. Homegrown. Mula sa Germany. Okay, yan po, no? At lilipat tayo ng best game sa round number 7, mga kamatsas. Pero pasadaan ko muna, ano ba nangyari sa game nila Pragnananda and Nair? Si Pragnananda, mainit din ito eh. Sige po, pasadahan muna natin kina Pragnananda bago tayo lumipat ng round number 6, best games. Okay, maraming salamat po mga kamatsas. Sana natuto kayo at na-update. At sa mga gustong mag-avail ng ating Kamatsas merchandise, t-shirts na iba't ibang designs, ang link ay nasa comment section below lang. Click nyo lang para makapamili kayo at maka-order na po kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.